Okay class, our topic for today is time and work problems. So, ginagamit po ito sa site para malaman natin kung paano kukumputin yung mga trabaho, kung kailan siya matatapos at kung ilan yung tao na kailangan natin, na nakadepende kung gaano kabilis ang isang tao. Okay? So, time and work problems, ito po yung formula. 1 over A plus 1 over B, so on and so forth, and equals to 1 over H or hours or kahit anong variables po yung gamitin natin dyan. Okay lang. Ang mahalaga, alam natin paano gagamitin yung formula. And then itong 1, kapag ang given po is merong specific na dami or napuproduce na item, pwede po siyang magbago. Mamaya magbibigay po tayo ng isang example na pwede itong mabago. Pero ito is hindi naman. As is, itong 1, pwede siyang mabago. Depende kung kinakailangan at saka kung hinahanap din sa question. Okay po? Then, sagutan natin yung problem number 1 na naka-post sa ating Google Classroom. Okay, basahin natin. If RT and Rita can do a job in 8 hours, working together at their respective constant rates, and RT can do the job alone in 12 hours, in how many hours can Rita do the job alone? So, may given po na si RT and si Rita daw. So sabihin natin si A is RT and B is Rita, and then yung T is yung total nilang dalawa, A plus B. So ang sabi, si Rita daw, si RT ay natatrabaho niya yung buong trabaho sa loob ng 12 oras. So, ibig sabihin, 1 over 12, saan po ito galing? Dito, kay RT, based dun sa questions. And then, plus 1 over si Rita, yun siya yung unknown. In how many hours can Rita do the job alone? So, meaning, si Rita is variable. Wala pa siyang constant value. Equals, so, ang sabi pa, si RT and Rita can do the job in 8 hours. So, ibig sabihin, combination ng dalawa, pinagsama. 1 over 8. 8 hours, saan po galing ulit? Dito, based dun sa question natin na number 1. So, using our calculator, shift solve lang po natin. 1 over 12 plus 1 over, gawin natin alpha x. This is shift solve natin. Then, 1 over 8. Tama po. Then, shift solve. Ang sagot po is 24. So, B equals to Rita, syempre sabi, equals to 24 days. So, yung trabaho po nilang dalawa, ni RT and Rita, ay natatapos sa loob ay hours lang pala, based dun sa ating question, hours lang pala. Silang dalawa, pag magkasama, natatapos yung trabaho sa loob ng 8 oras. Okay? Then si RT, kapag siya lang mag-isa, yung nagtatrabaho alone, RT alone, 12 hours. Then si Rita, siya yung unknown, siya yung hinahanap. So, 1 over 12 plus 1 over B or X para sa calculator natin equals to 1 over 8
Then, masasolve na natin yung B, which is 24 hours. Okay, question number 2 na nasa ating Google Classroom. A can do the piece of work in 24 hours. So A, 24 days pala, sorry guys. Days, 24 days. And B, in 20 days. In 20 days. But with the help of C, they finish the work in 8 days. So C is unknown. Okay? Tapos ang sinabi, but with the help of C, they finished the work in 8 days. So ibig sabihin, A plus B plus C or total, work po to ha, hindi natin pagpa-plus-plusin to ha. So our total is equals to 8 days. So yan po yung mga given ano. So 1 over A or 24 plus 1 over 20 plus 1 over ano si C? Unknown. Siya yung hinahanap. Kasi sabi dun sa question, C alone can do the work in how many days? So siya yung hinahanap, siya yung unknown, equals to 8 days. 1 over 8. So calculate natin, shift solve lang guys. Mga tamad tayo mga engineer eh, ano? Puro shift solve. Plus 1 over 20 plus 1 over x equals to 1 over 8 daw po ano. Shift solve na natin. So ayan, ang sagot daw ay 30. So sisi daw kapag alone, pag siya lang ang kailangan niya para matapos yung trabaho ay 30 days. Ibig sabihin, sa kanilang tatlo, si A, B, C, siya yung pinakatamad. Tama? Siya yung pinakamasipag, si B. Si A naman, masasabi natin na nasa average lang. Kasi halos gitna lang siya ng dalawa. Okay? Okay. Problem number 3. Sabi, if machine X can produce 1,000 volts in 8 hours, so machine X is equals to, ano sabi? 1,000 volts in 8 hours. Then, sabi, and machine Y can produce 1,000 volts in 24 hours. So Y is equals to 1,000 volts in 24 hours. Sabi, no? So, ang tanong, in how many hours can machine X and Y working together at this constant rates produce 1,000 volts? So, ang hinahanap is yung pinagsama na dalawa. Silang dalawa natatrabahuhin na magawa or ma-produce itong 1,000 volts ng magkasama. Okay? So, ibig sabihin, ang hinahanap natin is T or total X plus Y. Sabay sila, no? So, ito yung gagawin natin. Una, si X muna, no? X muna. Si X, 1,000 volts in 8 hours. 1,000 over 8. So, ito na po yung sinasabi ko kanina na yung 1 na constant
pwede nating baguhin, depende dun sa tanong. Ngayon, kung sinabi na 2,000 volts in 8 hours, magiging 2,000 po ito. Okay? Plus 1,000 volts, si Y po yun ha, for 24 hours equals to 1,000 over bagawin natin kasi magre-redundant yung x, no? Gawin natin siyang t na lang para ano. So kung mapapansin nyo, pare-parehas yung numerator nya, no? Pwede pa rin natin siyang isolve ng ganito, guys. 1 over 24 is equals to 1 over t. Pwede, iisa pa rin yung lalabas dyan. Nga lang, kung parehang, kasi ito, 1,000 volts pa rin yung tinatanong eh. So, 1,000 volts pa din eh, ang tinatanong. Kung lahat sila 1,000 volts, okay lang tong gantong solution. Walang problema doon, iisa pa rin yung lalabas. Pero kung halimbawa, nag-iba itong hinahanap, na kapag nagsama daw si X and Y, ilang oras daw matatapos yung 500 volts lang, di ba? Nag-iba na. So magiging 500 na to. So para sa akin, mas gamitin niyo na to, no? Ito. Gamitin niyo na to. Sige, ilagay na nga natin. Mas gamitin niyo yan. Kasi if ever na magbago-bago to, madali lang yung mababago dito sa ibabaw, okay? Using our calculator ulit, shift solve, kasi alam ko namang hindi nyo yan isosolve ng hindi magkakalculate, di ba? 8 plus 1,000 over 24 equals to 1,000 over unknown. Shift solve natin. So, yung t natin is equals to 6 hours. Okay? T is equals to 6 hours. Okay? Naintindihan po? Okay.